Another day, another J. Fern's wife story. Kinuha namin sa farm ang aming 7 times winner broodcock para gamutin ang mga kagat ng niknik. Itibak din ang broodcock namin kaya gagamutin din ni J. Fern. Pinaliguan namin ang broodcock at nung natuyo na nga, ayan tinuklap ni J. Fern ang langib ng tibak. Matigas na yung langib kaya pag umaapak sa lupa ang broodcock ay tumutusok sa laman kaya nasasaktan siya. Namamaga na rin ang talampakan niya. Yung mga natutuklap na langib lang ang natanggal ni J. Fern at pagkatapos ay kinulong muna namin sa multi-purpose pen ang aming broodcock para hindi makaapak sa lupa. Bago gamutin ang kanyang tibak ay hinugasan muna namin ang kanyang paa. Yung color safe ang ginamit ko para bumula at para ma-disinfect din ang kanyang paa. Dalawang paa ng broodcock namin ang may tibak pero yung nasa kanan ay parang nag-uumpisa pa lang. Yung sa kaliwa naman niya ay namamaga na ang talampakan. Binrush ko na ang dalawang paa hanggang tuhod para malinis na malinis ang paa niya. Pagkatapos banlawan ang paa ay pinunasan ko ng malinis na tela para matuyo. Pag tuyo na ang paa ay papahira na ng manipis na rugby. Nilagyan ko ng plastic ang daliri ko para hindi dumikit sa balat ko ang rugby. Sa buong talampakan ipapahid ang rugby na manipis lang para mabilis matuyo ang rugby. Pag natuyo na yung unang pinahid ay papatungan ulit ng manipis at papatuyuin ulit. Uulitin nyo ng 3 beses. Nilalagyan ng rugby para ma-sealed ang butas ng tibak para mamatay ang bakterya nito at para hindi na rin mapasukan ulit ng bakterya. Pagkatuyo ng 3rd coating ay nilagyan namin ng apog. Malagkit kasi ang rugby kahit tuyo na kaya pag inapak yan sa buhangin ay didikit ang buhangin. Kaya nilagyan namin ng apog para yung apog ang nakadikit sa rugby, hindi yung buhangin. Yung isang bagsik line na nakatali sa kubo namin ay may tibak din pala sa kaliwang paa. Paga na rin ang kanyang talampakan, buti napansin ni J. Fern na may tibak pala. Kaliwang paa lang niya ang may tibak. Nilagyan din namin ng rugby at pagkatapos ay apog. Gabi kami naglagay ng rugby sa mga broodcock para hindi agad iapak sa buhangin. Para tuyong-tuyo na talaga yung rugby bago nila iapak sa buhangin. After ng ilang araw ay titingnan ulit ang nilagay na rugby. Pag manipis na ay papatungan ulit hanggang sa kumipis na ang namamagang talampakan. Kinabukasan, ito na ang bagsik line broodcock namin. Sa kaliwa yan may tibak. After 3 days ay titingnan ulit namin ang paa niyan para malaman kung numipis na para mapatungan ulit ng rugby. Hindi siya napipilay. Ito naman yung isa. Yung 7 times winner broodcock. Inaapak na niya. Ilang days. 2 paa nito ang may tibak. Nakakatayo na siya ng matagal. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!